Hi, welcome back to my channel. Ngayon ay tatalakayin naman natin kung ano ba ang mas magandang gamitin na family planning. Ligation po ba o pag-inom ng pills? Hindi ko naman po sasabihin na hindi effective ang pag-inom ng pills, kundi ang tatalakayin po natin ay kung ano ba yung pagkakaiba ng pag-inom ng pills at yung pagpapaligate. At batay sa sarili kong karanasan, ano ba yung mas maganda sa pakiramdam. Kaya panoorin niyo po ang aking vlog hanggang dulo para maunawaan niyo po. Kaya kung may bala kayong magpaligate, syempre sana makatulong sa inyo ang vlog na ito para makapag-desisyon ka na kung magpapaligate ka ba o hindi. Syempre nung ako ay bata-bata pa, nag-try din naman ako na mag-pills. Dahil nga, yun yung unang iniisip natin na paraan para makontrol yung pagdami ng anak. Pero masasabi ko nga na sa pag-inom ko ng pills, parang hindi ito humiyang sa akin dahil nga tuwing umaga, pagising ko, parang nandalata ako, hindi agad ako makabangon, makagawa, tapos sumasakit yung dibdib ko at likod. Pero napakaraming nanay naman na talagang naging effective sa kanila ang pills. Kumbagay, naging hiyang sa kanila. Pero para sa akin nga, medyo nahirapan ako kaya itinigil ko ang pag-inom ng pills. At gumamit nga ako ng iba't iba pang paraan. Pero napansin ko na maraming nanay ang nagpapaligate at ang dami ko nang naririnig tungkol dito. Siyempre sa bawat bagay nga, hindi naman natin may iwasan na mayroong negative at meron ding positive. Katulad din ng pag-inom ng pills, minsan merong negative, merong positive. Pero hindi natin maalis na lahat ng ito, pills man o ligation, yung lahat ay epektibo na family planning na ikaw na lang mismo ang mamimili kung ano ang gusto mo sa mga iyon. Pero para sa akin, ang naging talaga, pinakahuling option ko talaga ay yung pagpapaligate, lalo na dun sa panglima kong anak. Kasi dun nga sa pag-inom ko ng pills, dahil nga medyo minsan parang naging pasala-sala yung pag-inom ko nito, may pagkakataon na meron akong isang anak na dahil sa pasala-sala yung pag-inom ko nito uli ako, nagbuntis uli ako, kaya nadagdagan na naman. Kaya yun nga lang ang kaibahan sa pag-inom ng pills. Kapag ikaw ay napatigil sa pag-inom, talaga malaki ang posibilidad na ikaw ay magbuntis. Ang dami nang naging ganyang kaso na sila mismo may kapababayaan, hindi yung pills ang may kagagawan, kundi sila mismo yung may kapabayaan. Ihambing naman natin ito sa ligation. Sa pagpapaligate naman, wala ka nang iisipin na iinumin. Kapag ikaw ay nakapagpaligate na, talagang hindi ka na mag-iisip kung oras na ito, kung anong oras na ito ikaw iinom ng gamot. Hindi. Kasi hindi ka na mag-iisip nun. Kumbaga meron ka ng kapayapaan ng pag-iisip. Meron ka ng kapayapaan ng pag-iisip na hindi na talaga ako muli manganganak pa. Huling-huli na ito, kumbaga pwede namang isabay yung pagpapaligate sa pag ikaw ay nagpa-CS o pwede rin na yung pagkatapos manganak ng normal kasi ako naman ay yun ang isinagawa sa akin. Nanganak muna ako ng normal saka ako nagpaligate. Kaya talagang ito yung kagandahan ng pagpapaligate. Matapos ang procedure, wala ka nang iisipin. Kaso, ang babantayan mo na lang kapag ikaw ay nagpaligate ay yung mas higit na pag-iingat sa iyong sarili. Siyempre, hindi ka magbubuhat ng sobrang mabibigat. Yun lang talaga. At napansin ko na kapag ikaw ay nagpaligate, parang kapag hiniyangan ka nito dahil sa iyong pag-iingat, ay parang yung tataba ka. Pero meron akong naririnig na pumayat sila sa kanilang sa kalagayan nila, pumayat sila. Pero naisip ko naman na yung pagpayat na yun ay hindi dahil sa mismong pagpapaligate, hindi dahil mismo dun sa procedure, kundi pumayat sila dahil sa hirap ng pananagutan. Kasi halimbawa, tulad ko, ako ay may 5 anak. Bakit ko isisisi sa ligation yung hirap na ginagawa ko na sa araw-araw napakarami kong pananagutan? Na yung pagsama ng pakiramdam ko, hindi na talaga nagmula dun sa pagpapaligate, kundi dun mismo sa napakarami kong gawain bilang isang ina.
Kaya nga napakaganda kung may balak kang magpaligate ay kung 3 pa lang yung iyong anak, pwede ka nang magdesisyon na magpaligate. Siyempre, kakausapin mo muna yung asawa mo kung payag ba siya. Kasi hindi pwedeng biglaan ang pagdidesisyon sa pagpapaligate. Kaya ito talaga ang masasabi ko na mahirap din sa pagpapaligate. Na kapag ikaw ay nandun na, nakapag-paligate ka na, hindi mo na kayang ibalik na, ay sana hindi na lang ako nag-paligate. Wala na. Hindi ka na talaga makakabalik sa dating buhay mo kasi nakapag-paligate ka na. Yun nga lang, ang pagkakaiba sa pag-inom ng pills. Kapag ayaw mo na dun sa pills, itigil mo. So, bahala ka na. O humanap ng paraan ng family planning. Kumbaga, yun yung pwede sa pills. Samantalang sa pagpapaligate ay kapag once na naoperahan ka na, hindi na yun pwedeng maibalik. Kaya yung iba, may nagko-comment dito sa mga video ko, sabi, ay, gusto ko pa palang madagdagan yung aking anak, pwede bang ibalik uli? Ako sabi ko, paano pa maibabalik yun? Ligate na nga. Kaya kapag nagpapaligate, ay dapat buo ang loob mo na ito talaga yung decision mo. Ayaw na ayaw mo nang magkaanak. At doon naman sa pagpapaligate at ganyan din sa pag-inom ng pills, meron din silang pagkakaiba sa gastos. Siyempre, kapag magpapaligate ka, medyo malaki yung babayaran mo kapag ka sa private hospital ka manganganak. Pero may libre namang ligation, maghahanap ka lang kung saan pinakamalapit na ospital, may libreng ligation. May mga comment dun sa aking grupo na ginawa sa aking usapang ligation at procedure, mga balak magpa-ligate. Ako po yung admin dun po sa page na iyon. Pwede nyo pong mag-join doon. Pwede po kayo mag-join doon sa aking Facebook page na ginawa. Doon po nalaman ko na meron pong hospital na pwedeng puntahan para sa libreng ligation. Yun yung Pavelia Hospital. At saka po yung DKT Foundation. Sana po ay hindi ako nagkakamali sa impormasyon. At kung meron po makapanood nito na nagpaligate din doon, pwede po kayo mag-comment. Yan, kaya meron pong libreng ligation, kayo na lang ang mamimili. At yun nga po, doon naman po sa pills, syempre, mas mura ito. Baka medyo mahal na rin ngayon. Pero, mas mura pa rin kumpara sa ligation na magbabayad ka sa private hospital. Pero, kung sa private hospital naman po kayo magpapaligate, kung meron po kayong PhilHealth, pwede nyo pong magamit. O kaya naman po, kung kasali po kayo sa indigent na tinatawag na PhilHealth, ay pwede naman po kayong gumamit nun. May kaltas po sa babayaran.